May isang matandang babae na ubod ng yaman at mayroon siyang kaisa-isang apo. Maganda naman ang naging kanilang pagsasama sa loob ng kanilang tahanan. Mabait at magalang ang kanyang apo na tawagin natin sa pangalang Nardo. At Esther naman ang kanyang lola. Maagang naulila si Nardo kung kaya't ang kanyang lola Esther ang kinagis na niyang magulang. Lumaking masipag si Nardo, masunurin at magalang sa kanyang lola Esther. At ang batang si Nardo ay napakamasiyahin at patuloy na lumipas sa maraming taong. At si Nardo ay ganap ng isang makisig na binata. Ang kanyang lola Esther ay unti-unti nang humihina sapagkat ito ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ang batang si Nardo ang nag-aalaga sa kanyang at habang katabi niya si Nardo na nag-aalaga sa kanya ay nabanggit ng matanda, "Apo, kapag ako'y nawala na, ang lahat ng aking kayamanan ay ikaw lang ang magmamana." Hindi nga nagtagal, ang kanyang pinakamamahal na lola ay pumanaw na. At gaya ng nasabi ng kanyang lola, ay natupad na. Si Nardo na nga ang kaisa-isang nagmana ng kayamanan ng kanyang lola Esther. Lumipas pa ang maraming taon. Si Nardo ay nagkaroon ng maraming babae. Lahat ito ay kanyang naanakan. Dahil doon, lahat ng kanyang napangasawang babae ay binibigyan niya ng sustento. Natuto na rin uminom at managerilyo si Nardo. Halos araw-araw, laman siya ng beer house. Nagkaroon din siya ng maraming kaibigan. Sa hindi inaasahan, si Nardo ay nalulun sa masamang bisyo, tulad ng shabu. Sa madaling salita, ang kanyang kayamanan na kanyang namana ay naubos na. At unti-unti na siyang naghihirap. Nilayuan na rin siya ng kanyang mga kaibigan, pati mga asawa. Dahil sa pagkalulong niya sa pinagbabawal na gamot, natuto na rin siyang magnakaw. Nakakalungkot lang, ang dating mabuting bata ay biglang nagbago at nag-anyong hayop dahil ito ay tuluyan na naging masama. Habang siya ay nag-iisa at namumroblema kung saan siya kukuha ng pera, maya-maya ay biglang lumaki ang kanyang mata at parang nagulat. Matagal siyang nag-isip dahil naalala niya ang kanyang lola noong ito ay ilibing. Ito ay may suot-suot na mamahaling singsing. Matagal siyang napaisip at nagdesisyon siya. Malakas ang ulan noon. Nagpasya siyang puntahan ang puntod ng kanyang lola. Dahil sa utos na rin ng kanyang pagkaadik sa bisyo, hindi na siya nag-alinlangan na gibain ang libingan ng kanyang lola. At dahil hindi niya makuha ang singsing sa daliri ng kanyang lola, kaya't ang kanyang ginawa ay pinutol ang daliri ng kanyang lola. At ito'y umalis na parang walang nangyari. Lumipas ang mga ilang araw
Isang gabi noon, malakas ang ulan. Nag-iisa noon si Nardo sa kanyang bahay. Maya-maya, may kumakatok sa pinto. 3 beses. Tok, tok, tok. Nagito ni Nardo. Sabi niya, "Sino yan?" Hindi sumasagot ang kumakatok. Kaya't si Nardo ay dali-daling binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ang basang-basang matanda na babae. Nakatalukbong ito. At maya-maya, nagsalita ang matanda. "Totoy, maaari mo ba akong patuloyin?" "O sige po," sabi ni Nardo. At pinaupo niya ito sa upuan. Sa harap ng lamesa. Maya-maya, ang matanda ay humingi ng tubig. "Totoy, maaari mo ba akong bigyan ng tubig? Ako'y nauuhaw." "Sige po, Lola." At kumuha na nga ng tubig si Nardo. Maya-maya, habang umiinom ang matanda, napansin ni Nardo na putol ang isang daliri nito. Kaya't naitanong ni Nardo, "Lola, bakit po putol ang daliri ninyo?" Hindi sumasagot ang matanda. Patuloy lang itong sa pag-inom. Klok, 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 klok. Inulit ni Nardo ang kanyang tanong dahil baka hindi lang narinig ng matanda. Hindi pa rin sumagot ang matanda. Sa pangatlong tanong ni Nardo, iniban na niya ang kanyang tanong. "Lola, sino po ang pumutol ng daliri niyo?" Mabilis na tinanggal ng matanda ang kanyang talukbong at sumigaw, "Ikaw!"